Okay, so let's do our guided collective reading. Good morning, my dear. Kung hindi mo naman to umaga napapanood, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, nauna yung tanghali, dapat magandang tanghali, magandang hapon, and then magandang gabi. Okay, mabilis ang intro muna tayo. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Sa mga hindi po familiar or hindi po aware kung paano nag-work ang ating guided collective reading, it is a combination of two things. Una, message galing sa aking mga spirit guide. Yes, I connect with my spirit guide. I talk to them, okay? And I receive message, okay, galing sa kanila. Second is the card, okay? Yung mga baraha na gagamitin natin sa ating reading. And kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to na sagutin yung mga nakikita ko na question sa ating mga ina-upload na collective reading. Isa sa mga question is, para kaninong yan? Anong zodiac sign? Parang ganon, okay? Let us just make this super simple, okay? Ang collective reading po is nakapublish po yan for everybody, okay? Once na na-attract ka, sa tingin mo it's for you, and it's for you, okay? The only thing na magagaranteed talaga natin na 100% na para sa'yo is yung ating private reading. So if you are interested, my dear, sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. And kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Okay, anong kukunin mo, no? Na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And of course, pasasalamatan na rin natin yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating bumay kapal na yung mga readings natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go tayo, my dear. Umpisahan natin sa channeled message na nare-receive ko galing sa aking mga spirit guide. Okay. Ang una ko nare-receive is more on spying and gathering information. Okay. So, yung gathering information and spying na yun, my dear, is ginagamit yon para i-blackmail ka, okay? Or parang i-attack ka, okay? Para magkaroon ng parang sure bullseye, okay? Dahil alam nila yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo, mas madali or mas effective yung effort na gagawin nila. Okay, ganon katuso yung mga energy na ito. Like, ayaw nila mag-waste ng time. Gusto nila pag gumawa sila ng move, like super direct and super effective. And isa sa mga strategy na ginagawa nila is to actually gather information tungkol sa'yo or tungkol sa ating mga collective. But sad to say, yung mga nag-gathered nila na information, hindi na nakaka-trigger sa'yo. Like, hindi ka na natitriggered nung mga nag-gathered na information na yon. The sad thing is, isa pa sa sad na energy is, ayaw nilang tumigil kahit na they know na hindi nagwo-work yung mga bagay na yon, okay? So, just to make the information short, may mga tao, my dear, na nag-gathered sila ng information and they're using it against you. But the counterflow, okay, is hindi na siya nagwo-work. Okay, hindi siya nagwo-work for you. Okay, let me see. Add na tayo ng cards. May mga tao talaga na ganyan.
Proven and tested ko na yan before, lalo na nag-uumpisa pa lang ako sa pagtataro, that they are gathering information, okay? And kung hindi ka pa talaga masyadong, for example, like meron ka mga past experience, bad experience, okay? Kahit yung ultimo mga childhood trauma mo, they will try to gather that and they will try to use it against you, okay? And it takes time din para sa akin para ano ko yun, mapag-aralan ko talaga siya, okay? Let me see, my dear. 6 cards tayo in total, okay? Pero minsan lumalagpas to, ha? So, kung merong additional cards na mahuhulog, why not? We have here the energy, naka-reverse yung card. We have here the energy of the 8 of Cups, okay? Ayan yung 8 of Cups natin. Deadma ka. Okay, like, tuloy-tuloy ka pa rin, okay? Yan ang sinasabi ko kanina, okay? Na parang dire-diretso ka pa rin whatever they are doing. Whatever tactic na ginagawa nila sa'yo. Okay, we have here the energy of the Ace of Sword. The Tower. Aha, it's given. Nandito na sila, lumabas na, okay? Hindi lang to isa, my dear, okay? Marami sila sa paglabas ng 5 of Wands. They want to destroy you as much as possible. Sa energy ng Ace of Sword, you have the gift of knowledge over here. And mahaba daw ang pasensya mo based sa card natin. Like, you have this. Actually, dalawang nakukuha ko eh. Yung una is pasensya and pain tolerance. You have this super lakas na pain tolerance, my dear. And eto na sila sa gitna, the 5 of Wands and the Tower, okay? So, gusto nila na mag-tower ka na mag-tower. Actually, ang tower, my dear, is hindi naman talaga yung ganun kabad. Ang tower is nakakapagod lang talaga siya kasi after all the work na ginagawa mo, okay, after lahat ng effort na ginagawa mo sa isang bagay, parang walang nagiging result or parang wala nagiging progress. So, kung lately, ganyan yung nangyayari sa'yo, na talagang todo effort ka naman sa buhay mo, todo bigay ka naman, tumbling, split, backward, and lagi kang nagtatower, okay, lagi kang nagbaback to zero, okay, or you're trying na makapag-ipon, makapagtabi, makapag-invest, gusto mo na maayos na pamilya, pero lagi nasisira, okay, basta lagi siya nagtatower moment, sila ang may kagagawan nun, okay? And, for a certain period of time, nagwo-work siya sa'yo, okay? Nagwo-work siya sa'yo. Pero, I can feel na parang dahil meron kang energy ng 8 of Cups dito, parang, okay, hindi ka masyadong, alam mo, yung mga ganyan, okay, i-clear ko lang to yung mga ganyan, hindi naman talaga 100% na parang immune ka, na parang hindi mo siya mararamdaman. I think ang pinakatamang explanation dito, my dear, is kung kailan mag-snap out. Alam mo yung typical na parang umiiyak ka, tapos parang siguro you cry for about 1 hour or 2 hours na because sobrang sakit nung pinagdadaanan mo, and then you know how to like, okay, tama na, ayoko na. Parang ano siya, para siyang sa pagiging artista na parang sinabi ni Direk, cut! Parang ganon, you know how to cut it off. And nararamdaman mo, my dear, na okay, hindi na siya magiging beneficial for you, hindi na siya magiging healthy for you, kaya natututo ka, my dear, na parang i-cut. Ginagamit mo tong sword na to, my dear, para i-cut. Kung makikita mo, nasa gitna din siya ng energy ng 8 of Cups at saka ng 5 of Swords. So, 5 of Wands, sorry. So, kinakat mo sila, my dear. Ayan ang nagsisilbing boundary ninyong dalawa, okay? Between the 5 of Wands and the 8 of Cups, okay? Yan ang nagsisilbing boundary, okay? Let me see, my dear. Last 2 cards na lang tayo. We have here the energy of the 10 of Pentacles and the King of Pentacles. Yeah, may kinalaman sa yung success, my dear, okay? Okay. Really, it's very obvious, my dear, they're attacking your family. They're attacking your finances, okay? Family and finances, my dear, okay? At ang strategy nun, my dear, kung nandito ka, my dear, at napapanood mo to, the strategy na ginagawa nila is gathering information sa'yo, my dear, and trying to use it against you. Lahat yan, my dear, from your past, trauma, mga kung ano-ano, i-gather nila yan, my dear, para nakalagay yan sa isang file and they will try to use it against you, okay? Minsan ang gagawin nila is they will send a random person sa buhay mo and
of course, papabasa nila dun sa person na yon yung mga information na meron sila, and yung tao na yon is alam nila yung paborito mo, yung weakness mo, yung strength mo, alam nila lahat yan. Kaya parang mapapansin mo na itong tao na to is like super compatible mo talaga sila. Pero eventually, like, hindi nagbo-work. Like sa umpisa, like super compatible. Minsan yung iba dyan, or hindi pala minsan, kadalasan yung iba dyan is like, kadalasan most of the time, ang nangyayari dyan is in a relationship. No? Sa relationship pumapasok yung tao. Kaya sa una, parang okay na okay kayo, and then eventually, parang nagiging out of control. Etong person na pinapasok sa buhay mo, or pinapapasok sa buhay mo, my dear, para maging kaibigan mo, or maging karelasyon mo, okay? They have this confidence kasi alam nila they know your background, they know everything about you, pero eventually parang meron pa palang details na nawawala doon, okay, na parang probably parang hindi naman naka-expose sa public, or parang hindi naman talaga alam ng lahat, okay? Kumbaga parang ang nalalaman lang nila is yung mga basic information lang about you. Pero kahit basic information lang naman to nalalaman nila tungkol sa'yo, yes, nakaka-apekto pa rin to sa'yo, my dear, kasi part to ng pagkatao mo at part to ng personality mo. And if there's some person, or if there's some people, my dear, na ibo-brought out to or susubukan na gamitin to against sa'yo, of course, maaapektuhan ka pa rin kasi talagang naman nangyari talaga to sa buhay mo, okay? For example, na pasintabi po sa nadapa ka, or nasubsub ka, or kung ano man yung pagkakamali mo, may gusto sana akong sabihin pero naisip ko baka may kumakain, di ba? Pasintabi po, ayan. Kung ano man yung nangyari sa'yo in the past, of course, it is painful, masakit siya. Pero ang nakukuha ko lang dito, my dear, sa card natin is you learn how to cut it off. Yung para bang, yes, nangyari yun, pero wala na akong magagawa, nangyari na ang nangyari. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Pero definitely, eto na sila, lumabas na sa energy ng Five of Wands at saka ng Tower, na meron mga tao na parang gusto ka ma-stuck sa isang situation, and they are using your information, actually personal information mo, my dear, okay, yung super personal, pero this time kasi parang hindi na siya nagwo-work, okay, parang hindi na siya nagwo-work sa'yo, okay, parang habang tumatagal, nagiging manhid ka na, my dear, sa mga nangyayari at ginagawa nitong mga taong ito, okay. Let me see, check natin to. Ay, may mga naka-reverse yata, nagkamali na naman ako ng pagkakalagay, darling, wait lang ha. Okay, tingnan natin. Pag ganito pala siya. Okay, ayan. Hindi pa kasi ako nakakabili ng lalagyanan. Hindi ko pa siya na lulugaran. Pero soon, makakabili na tayo ng lalagyanan ni Capre. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, ito si Capre. Ayan. Pinangalanan ko siyang Capre. Ayan, oh. And nakalagay siya sa... Alam mo to, ano to ng refrigerator. This is a part of the refrigerator. Okay. Syempre, di ba? Tipid-tipid tayo pag may time. Okay. Are you ready para sa clarification ng ating reading? Ang bad, di ba? Pero totoo, may mga tao na ganito. They use it to manipulate, they use it to destroy you. Gagawin nila yan, my dear. Kaya lagi kong sinasabi sa lahat, lalo na sa mga close friends ko, sa inyo actually, lately sinasabi ko na sa inyo, pero nagumpisa siya sa mga close friends ko, kaibigan ko, kapamilya ko, na dapat accept ninyo kung ano yung mga mistakes ninyo in the past. Okay? Parang ako, minsan ginagawa sa akin yan ng ibang tao, and parang binobrought out nila kung ano yung mga pagkakamali ko in the past, and isa lang ang sinasabi ko. So, yes, nangyari yan, and anong gusto mong, di ba kaya minsan na-open or parang na-turn off sa akin, or parang nababastusan sa akin, kasi parang, sa akin kasi, una kang nang bastos, di ba? Parang gagamitin mo sa akin yung nakaraan ko, tamantala nga dito na tayo sa present, and then sasabihin ko, so ano ngayon gusto mo mangyari? Gusto mo umiyak ako sa harapan mo? Anong gusto mo? Baguhin ko yung nakaraan? Di mga ganan. Kaya nangyayari, minsan, imbis na ako yung mapahiya or ako yung matrigger, sila yung natitrigger. Normally, yan ang pinaka-strategy ko talaga. When somebody is actually bringing up yung nakaraan, I simply admit it na nangyari yon, kung ano man yung bagay na yon. And sometimes pag medyo pushy yung tao, dinadagdagan ko ng konting toppings, which is like
konting katarayan, hindi sasabihin ko na, oh, anong gusto mong gawin ko ngayon? Gusto mo umiyak ako sa harapan mo dahil nangyari yan noon. Di ba? Parang gano'n. Depende. Pag mabait naman yung nagtitrigger, sasabihin ko, yes, nangyari yan. Pero past is past. I change, di ba? People change. Ganon. Pero kung medyo maldita yung nagtitrigger, maldita din talaga yung approach ko talaga, be. Talaga sasabihin ko talaga, ano ngayon? Anong agenda mo? Anong purpose mo? Anong gusto mong mangyari ngayon? Naghahanap ng away. Pero sisiguraduhin ko na, my dear, na hindi ako ang nag-umpisa, okay? And it's very, very effective. As in, super effective talaga siya, okay? Naging very effective siya. Nakahanap ako ng strategy. Kasi dati pag may mga tao na binobrought out sa akin yung nakaraan, kahit na sinabi ko na, okay, meron na akong acceptance, nangyari. Minsan hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. And ngayon, nagkaroon ako ng ilang multiple layer kung paano ko siya sasagutin. Like, from the first stage na para sasabihin ko na, okay, oo, nangyari yan. Pero syempre, diba, bata pa naman ako noon. Parang ganon, diba? Binobrought out ko na, during that time, susunga-sunga pa ako, ganon. Ngayon, pag medyo nagiging pushy na rin ako. Like, sasabihin ko na, oh, anong gusto mong mangyari ngayon? Or, I will go to the much worser na response na sasabihin ko na, oh, what is your agenda? Yung ganyan, no? So, may level yung pagsagot ko, my dear. Depende sa taong kaharap ko, ha? Okay, so I hope na meron ka natutunan sa akin. Kasi itong mga tao na to, my dear, they will try to trigger you talaga as much as possible, okay? Sa social media, simple, binablock ko na lang talaga yan. Pag alam kong toxic, block ko na kaagad yan, okay? Let's go na tayo, my dear. Napakwento lang ako ng very, very slight, okay? Let me see. Kasi mga earlier era ko na naka-experience ako ng mga ganito na klase ng tao. Nakala ko rin, my dear, noon, hindi talaga sila nag-i-exist. And nag-i-exist talaga sila. Talagang akala mo nag-i-exist lang siya sa mga sikat, sa mga celebrity. No, nag-i-exist din siya maski ordinaryong tao ka lang, no? As long as meron ka nitong kakaibang aura, and meron kang kakaibang energy, okay, or nakaka-intimidate ka, or minsan nasasapawan sila, or minsan nai-insecure sila sa'yo, they will try to gather information as much as possible na kaya nilang mag-gather sa'yo, my dear, and they will try to use it against you. Ngayon, kung hindi mo naharap yung mga dark side mo na yon in the past, possible na wala, talagang sisirain ka. Dito, my dear, is really confirm, the Ten of Pentacles at saka King of Pentacles, family and money mo ang tinitira, or family and finances mo talaga ang tinitira. For some of you, baka gusto talaga ninyo maging mayaman kasi ang Ten of Pentacles is energy na pagiging stable talaga sa buhay. And they try their very, very best, my dear, para hindi ka makaalis sa isang sitwasyon na kinakasadlakan mo. Pero kung makikita mo naman kasi, kung ilulup natin yung ating 6th card, kung iikot natin siya, isa-circle natin yung ating mga cards, from King of Pentacles, you are moving forward sa energy ng 8 of Cups. You are using the Ace of Swords to cut them, kahit na pinaka-intention nila is itower ng itower, which is sirain ng sirain. It is just more on simply like gumagawa ka ng sandcastle sa buhangin, di ba? Parang napakahirap gumawa may ng sandcastle sa buhangin, and then ang ginagawa nitong mga tao na ito is daan sila ng daan. They try to trigger you. Actually, ang pinaka-intention nila is magalit ka, magwala ka, mag-hysterical ka, yung ganyan. Pero, ang ginagawa mo, lumilipat ka lang ng beach. Like, lipat ka lang ng dagat. Lipat ka lang ng and then doon ka gumagawa ng panibagong sandcastle. And I think yun ang nagpapabullshit talaga sa kanila at nagpapainis talaga sa kanila. Okay, let me see, my dear. Move forward na tayo. Napachika na naman po ang person. Pasensya na po sa mga hindi mahihilig sa chika. Pero, it is a part yan ng ating pagre-reading. Okay? Kasi meron din ako mga nababasa sa comment section na ayaw po ng mga pachika ko. Like, mag-direct to the point ka na lang sa reading. Yung ganito, ganyan. Wala kang pakialam. Channel ko to. Maldita. Diba? Kasi, that's the way how I read. Ganun po ako mag-read. And then, parang anong nangyayari is dahil hindi ako pumapasok sa panlasa ng isang tao, ang parang gusto niya, kahit ang original na pagkakaluto sa akin is inihaw na isda, parang gusto niya akong gawing
kaldereta, 'di ba? Hindi naman pwede 'yon. So maghanap ka, maraming karinderya diyan. So maghanap ka talaga ng kaldereta, ha? Huwag mo ipilit medyo na inihaw na tilapia o inihaw na bangus ay maging kaldereta, ha? Huwag po. O yung adobo ay maging kaldereta. Huwag pong ganon, ha? Tapos pag pinalagan mo yan, pag inalmahan mo yan, sasabihin niyan, ay may attitude. May attitude si bakla. May ano siya. Hindi attitude. It's just more on putting boundaries. And lately, hindi na po ako natatakot na maglagay ng boundaries. Okay? Let's go na tayo, my dear. Napachika na naman ulit. Okay, we have 2 cards over here. Let me see what is this. We have here, somebody hates you, but he or she cannot what? Ano daw? Ulitin natin. Somebody hate you, but he or she cannot stop watching you. I told you, galing pa lang po dun sa pinakaunang message galing sa aking mga spirit guide. They are gathering information. They are gathering information, my dear. Naka 24-hour surveillance ka. They hate you. Ayaw nila sa'yo. Like, bumabalik to din sikmura nila pag nakikita ka nila. Pero, ang problema dito kasi, sila yung tingin ng tingin. 'Di ba? Sino may problema? Ikaw o sila? 'Di ba? So, I think sila ang may problema, 'di ba? Kasi kung ayaw mo ang isang tao, bakit mo pinapanood? 'Di ba? Bakit mo ino-observe? Bakit mo sino-surveillance? Bakit ka nag-gather ng mga information? 'Di ba? I think alam ko ang sagot. Kasi insecure sila sa'yo, or they are afraid of you, na baka itong 10 of Pentacles at saka itong King of Pentacles is ma-achieve mo. Kasi bakit kanila titirahin ng titirahin, my dear? Bakit nila itatower ng itatower yung buhay mo, my dear? Kung wala ka namang kakayanan talaga na maabot tong mga bagay na ito. So, ibig sabihin, may kakayanan ka. Yun ha, simple motivation na sa'yo yun, my dear. That is a simple and quick motivation na sa'yo, my dear. The more kang tinitira nitong mga tao na to, ibig sabihin, there's something na nasa'yo. Kasi hindi ka naman pag-aaksayahan ng mga oras, hindi ka pag-aaksayahan ng oras ng mga taong to, my dear, kung walang something sa'yo. 'Di ba? Marami namang mga tao dyan na 'di ba? Na dapat nilang pag-aksayahan talaga ng oras. Pero bakit ikaw? Kasi alam nila, nakikita nila yung potential mo. Nakikita nila may ginayayaman ka, aasenso ka, magkakaroon ka ng magandang buhay, or probably baka ikaw yung magiging first millionaire or billionaire ng pamilya nyo. 10 of Pentacles yan, my dear. That is the energy of luxury. 10 of Pentacles yan, maski i-search mo yan, my dear. 10 of Pentacles yan. King of Pentacles ang katabi. And pares-pares, my dear, yung ating card. Partner-partner yan, kaya yan 6. Ang partner niya is the King of Pentacles. Ibig sabihin, there's something sa'yo, my dear, lalo na sa usapin ng pinansyal. Kaya kanila tinitira, kaya kanila ini-stock, nag-gather ng mga information, and then ginagamit against you. Now you know. Okay? And eto, ang dami nating card, my dear. Lahat ng card natin gagamitin natin yan. And look, kung ano yung lumabas. Somebody hate you, but he or she, lalaki at babae, or babae o lalaki, cannot stop watching you. Okay, gusto niya lagi siyang updated. Gusto niya laging Basta yun na yun. Next card kasama sa likod is suffering. Yes, they want you to suffer. May mga tao talaga na ganito, no? Alam mo, my dear, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan bakit may mga taong ganito. Hindi ko, alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, naghahanap ako ng alam ko may reason, pero naghahanap ako ng mas deeper, mas logical, mas acceptable na explanation kung bakit nila gagawin to sa isang tao na parang nag-i-enjoy sila na nagsasuffer yung isang tao. Like, I am like, alam ko yung reason kung bakit nila ginagawa to, pero I'm finding this like a
acceptable, yung katanggap-tanggap ba sa digestion system ko, my dear, nakasagutan kung bakit nila to ginagawa. And hanggang ngayon, my dear, hindi talaga ako makahanap ng sapat na dahilan kung bakit nila to ginagawa. Kasi para sa akin, it is just a waste of time. Yung susundan ko isang tao, hanapin ko yung i-stalk ko siya, i-gather ko yung mga information, and then ilalaan ko yung buong oras ko para pabagsakin yung tao na yan. It is just a waste of time. 'Di ba? Lalo na kung successful naman na ako, kung mayaman naman, bakit ko gagawin yun? Kasi dahil boring lang ako? Dahil 'di ba? Dahil wala lang ako mapagtripan. Hindi ko talaga, my dear. I'm so sorry, my dear, pero hindi ko talaga maintindihan. So I think kung meron mga tao na iti-trigger talaga ako, it's more on doon sa side na yon. Talagang hindi ko talaga siya maintindihan talaga kung ano talaga naglalaro sa utak ng mga tao na ito. No, kung talagang kinulang lang talaga sila sa bakuna, kulang sa kalinga ng pagmamahal ng magulang, hindi ko talaga maintindihan. Like, I cannot understand it. We have here the energy of suffering. They want you to suffer. Isa sa nakukuha ko ngayon is parang, kung hindi ako yayaman, hindi din siya yayaman. Pwede ba yun? Kung hindi ako aasenso, hindi din siya aasenso. 'Di ba? Or parang, kung aasenso siya, dapat yung success niya, meron din akong part. Magkakaroon ka ng part, wala ka namang effort na ginagawa. 'Di ba? Kapal na mukha mo. 'Di ba? Saan siya kumuha ng kapal na mukha? 'Di ba? Ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung nag-effort, pero gusto niya part siya nung sahod. 'Di ba? Kapal ng peslak. Let me see, my dear. Okay, ayan na. What is this? Destroy marriage. I told you, family card. Ayan destroy marriage. Papalitan ko na sana siya, pero dahil may nahulog pa, so okay na yan. Ito na, kunin na natin lahat. Okay, lahat na yan na. Wala na natira. Okay, lahat na to. Okay, try natin i-shuffle to lahat. Okay. So, meron tayong destroy marriage, my dear. For some of you is inaatake kayo sa money. For some of you is sinisira ang pamilya. 'Di ba? It's really obvious. Talagang maraming nalalaman tong mga tao na to sa'yo. 'Di ba? Baka nga hindi lang sa'yo. Baka sa bawat membro ng pamilya mo, my dear. Okay, marami silang nalalaman. They know things. Very good. Hindi mo na kinakailangan pa magpakabit ng CCTV. Let me see, my dear. Ang hirap. Ang hirap niya shuffle. Wait lang. Hirapan ako. Hatiin natin. Divide into 2. Cannot be. Okay. Dito lang muna to, ha? Shuffle natin yan siya. Kung hindi natin makukuha dito kasi minsan Okay, let me see, my dear. Next card po. Diba? Isa na lang kailangan natin dito sa kabila. Let me see, ano to? We have here, don't publish your small achievement. It will ruin the upcoming ones. Hanggang ngayon nagga-gathered pa rin sila. And I have this very strong feeling kaya ako nare-receive tong message na to, my dear, is because nagiging silent ka na. Like, you don't publish na yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, or hindi ka na masyado nag-share ng mga plano mo sa buhay or something, and doon parang nagiging mas komplikado yung buhay nitong mga tao na to, my dear. Kasi possible na baka meron tong mga branches, like sabi ko nga sa'yo, my dear, pwede silang magpasok sa buhay mo ng mga kung sino man ang gusto nilang ipasok, my dear. We don't know, maybe your best friend or kung sino man yan, or maybe your partner. We don't know, di ba? And by choosing, my dear, to be silent, naguguligol tong mga taong to. Like, hindi na nila alam kung paano kanila titirahin, hindi na nila alam kung paano ka iti-trigger, kasi yun talagang pinaka-point dito, yung i-trigger ka talaga nila.
Okay, once again, don't publish your small achievement. It will ruin the upcoming ones. Hindi siya, it will ruin the big one, ha? Ibig sabihin, don't publish your small achievement. It will ruin the upcoming ones. Ibig sabihin, yung mga parating pa na achievement mo, sisira. Ganon sila ka toxic. Kasi pati yung mga parating pa na mga blessing mo, kaya hindi natutuloy, okay, is or parating na achievement mo, hindi siya nangyayari because parang ini-evil eye na nila. Okay, nai-evil eye na nila kaagad. Pero dahil nakukuha ko dito na hindi mo na to ginagawa dahil sa energy ng 8 of Cups, okay, like you're cutting it, meron ka ditong energy ng Ace of Sword, kaya nangyayari is naguguligol ang mga person. We have here, mangkukulam. Ano to, my dear? This is energy of like a witchcraft. Okay, this is energy of witchcraft. Okay. Alam mo, may gusto akong gawin sa mangkukulam na to, pero wag na lang siguro. I will try to choose kindness, okay? Pero I will like put a warning na lang sa kanya. Okay? Dapat ko bang gawin to? Siguro para na rin sa akin, because I know na maraming nanonood sa akin na mangkukulam. I know na marami kayo dyan, no? Hindi kayo pwede magtago sa akin, kilala ko kayo. Okay? Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Sige, gagawin ko na to para si kapapanatag ng aking puso. Okay? Wala akong balak na gantihan kayo. Pero ito lang sasabihin ko, pag oras na lagay ako sa alanganin, sisiguraduhin ko isasama kita. Hihilahin ko ang buong angkan mo hanggang sa pinakahuling-huling angkan mo. Maniwala ka sa akin. Wag mo kong sasagarin. Kasi itong mga ganito mga energy, mahabang pasensya ko sa kanila, my dear. Pero ito na sasabihin ko. At itatak mo to sa utak mo kung nakikinig ka ngayon. Isasama kita sa hukay, maniwala ka sa akin. Isasama kita. Nagkamali ka ng kinalaban, hindi ako ang dapat na kinakalaban mo. Dadalhin kita sa hukay, maniwala ka sa akin. Kung ibabaon mo ako sa hukay, isasama kita. At hindi lang ikaw, ang buong angkan mo. Maniwala ka sa akin. Kaya galingan mo. Kasi bakit? Hanggang ngayon nangyayari pa rin sa akin to, my dear. Aminado ako, hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin sila. Pero hindi ako gumaganti, my dear. Pero pag sinagad mo ko, talaga yan sinasabi ko, ayoko talagang gumanti dito. Pero my dear, balik tayo sa collective. Medyo na-carried away lang ako. Meron na-carried away lang ako, no? Baka ito na rin ang pagkakataon para sabihin ko kung ano yung nasa puso ko, di ba? Promise, my dear. Pag nahawakan ko talaga to sa kamay, wala na akong pakialam kung mapupunta ako sa ilalim ng hukay. Isasama ko talaga siya. Pati yung apelyido na nakadikit sa kanya, isasama ko talaga lahat. Wag ko lang talaga siyang mahahawakan sa kamay talaga. Wag ko siyang mahahawakan sa kamay or wag lang talaga kami magtatagpo sa daan at maramdaman ko na siya yon. Nako. Wag lang magkukrus yung landas namin. They are going against each other, di ba? That's what we call karma. Kaya pala meron tayong 5 of wands over here. Anyway, my dear, cut na natin yung sinabi ko, ha? Okay, wala lang yun. Gusto ko lang i-express yung nararamdaman ko tungkol dito sa mga mangkukulam na to kasi napapagod na ako sa kanila. Pagod na ako. Hindi ako napapagod sa ginagawa na. Napapagod ako magtimpi. Alam mo yun yung parang every time na nararamdaman ko sila, parang gusto ko silang tirisin na parang kuto. Yung ganon. Pero mas pinipili ko pa rin na parang, okay, relax, kalma, okay lang yan. Alam mo yung parang gusto ko silang i-eliminate. Parang gusto ko na silang tanggalin. Ganon. I have that power. I have that capacity to do that. Pero ayokong gawin. Okay, ayokong gawin kasi naniniwala ako na ang tao, bilang isang tao, meron kang decision, alam mo kung anong tama at mali. 'Di ba? Bilang isang tao, alam mo kung anong tama at mali. At dapat ikaw na mismo ang nagdi-decide na dapat habang nasa ibabaw ka ng mundo, gagawa ka ng kabutihan. Kaya minsan pumapasok sa isip ko na parang, kaya ko naman eh. Andito na eh. Ito na siya eh. Diba? Kaya ko naman eh. Pero parang sinasabi ko, okay.
'Di ba? And minsan naglalaro din sa isip ko, baka pag pinakawalan ko pa 'to ngayon, baka masalisihan pa ako. 'Di ba? Baka makaisip pa 'to talaga ng paraan kung paano niya magagawa talaga 'yun. Pero gumawa na ako ng pangako, my dear, sa sarili ko na talaga, pag ako talaga ay nakatagpo talaga ng tao talaga na ganyan talaga, ay nako, sasama ko talaga, maniwala ka sa akin. Kaya kung meron kang anak at ganyan ka, mag-isip ka na lang para sa anak mo. Dahil ako wala akong anak, bakla. Walang mawawala sa akin. Wala akong anak, wala akong asawa, walang mawawala sa akin. Pero kung ikaw meron kang anak, meron kang pamilya, maghulos dili ka. Dahil hindi ako magdadalawang isip talaga. O, kasalanan mo yan, di ba? Kasalanan mo yan. Di ba, gagawa-gawa ka na hindi maganda, tapos sa bandang huli, sasabihin mo, makonsensya ka para sa mga bata. Bakit nakonsensya ka ba habang pinepeste mo yung buhay ko? Di ba, hindi ka naman nakonsensya habang pinepeste mo yung buhay ko. Oh. Anyway, erase na natin yan. Na-trigger ako dun, ha. Isang word lang talaga na-trigger ako. Di ba? Oh. Di ba? Yan yung sinasabi ko, my dear. Di ba? Ang galing nila man-trigger. Pero, di ba dapat palaban ka? Okay. Ako, nagbigay na ako ng ultimatum. Oh, di ba? Na-trigger ako doon. Na-trigger ako doon. Okay. Huy. Okay, we have here, they are going against each other. Okay? Ibig sabihin, sila mismo nag-aaway-away na sila ngayon. Kasi bakit? You are getting out of control, my dear. Hindi ka nila makontrol. Kagaya ng sinasabi ko, my dear, possible na nararamdaman mo naman. Okay? Like, natitrigger ka naman. Kagaya na nangyari sa akin kanina, di ba? Nainis ako, nagalit ako. Isang word lang yun na binasa ko. Talagang ang dami-dami ko na sinabi, di ba? Talagang ang dami-dami ko na sinabi. Pero, I know how to, like, pag nagsalita ako ng salita na ganun, like, okay, pag umabot na sa critical, damay-damay na to, I will stick with that words. Hindi ko babaguhin yun kasi ayaw kong tumakbo sila buong araw sa utak ko. Kasi marami pa akong gagawin. Pero once na naramdaman ko, okay, eto na to, seryoso na to, okay, damay na natin. Yung kung ano yung binitawan ko na salita, yun na yun. Talagang tutuparin ko talaga yun. Okay? Ganun na ako ngayon. Ganun na nangyayari sa akin ngayon. Nagbibitaw na talaga ako ng salita na pag umabot na sa sukdulan at sa sobra, pasensyahan tayo. Ganon. Like, kakayanin ko talagang magpasensya, umunawa, talagang mag-adjust sa abot na makakaya ko, talagang manghingi talaga ng as in. Pero pag umabot na talaga sa punto, lalo na may deal kung meron na mga pisikalan na nangyayari, yung mga sinasagi-sagi ka na, ay nako, tutulak din kita. Nako, ano, ikaw lang tutulak sa akin, tutulak din kita. Baka nga sipain pa kita eh. 'Di ba? Ganun yun. Pero, as much as possible, stay away tayo from violence, 'di ba? Pero ito, my dear, they are going against each other. Okay? So, ibig sabihin, nag-aaway-away na sila ngayon. Itong mga mangkukulam na to, sila-sila na rin mismo. Okay? Sila-sila na rin mismo ang nag-aaway-away. Sila-sila na rin mismo, my dear. Kasi bakit? Ikaw na target nila is nagiging out of control na. Hindi ka na nila kayang kontrolin. So, ang nangyayari, sila na mismo ang nagtitirahan, sila na mismo ang nagkukulaman, sila na mismo ang na ang nagsisiraan. Meron yan silang mga kakilala na ganyan din ang trabaho, and then ang nangyayari is gumagawa din ng nag-iinggitan, ayan, nagsasuffering, no? So kung kung grupo kayo ng mga mangkukulam dyan, o check nyo yung mga members nyo, ha? Check nyo yung mga best friend nyo kuno dyan, ha? Baka yung mga kamalasan na nangyayari sa inyo ay kagagawa ninyo ng mga best friend nyo na mangkukulam. Okay, kayo na rin mismo ang nagtitirahan. Baka yung mga kamalasan na nangyayari sa inyo ngayon, that's what they call karma. Karmi Morty. Kaya may dear, sa abot na makakaya ko talaga, hindi talaga ako gumagante kasi naniniwala talaga ako sa karma, my dear. Pero syempre, tao lang din ako, 'di ba? Pag nasobrahan na rin talaga, 'di ba? Pag nasobrahan na rin talaga, lalo na talaga yung mga namimisikal na talaga, yung mga namemersonal na talaga, na as in talaga literal, 'di ba? Ay syempre, hindi tayo papayag din ng ganon, 'di ba? Lahat ng tao meron yan parang sinatawag natin na boundary or sukdulan or hangganan. Kaya habang
wala pa talaga dun sa sukdulan. And ako naniniwala talaga ako sa karma. Naniniwala ako dito sa nangyayari sa kanila, my dear. Naniniwala ako dito na darating yung araw, pwedeng sila din talaga ang magsiraan, sila din ang maghilahan talaga pababa, 'di ba? So, yun my dear, hindi ko na masyadong pahabain to kasi sobrang haba na ng reading natin. Ayan. So, my dear, I hope na yung reading natin is nakatulong sa'yo or nagustuhan mo. And kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po my dear, and stay positive, stay motivated, protektahan mo ang sarili mo my dear, okay? And matuto ka maglagay ng boundaries, okay? Hindi ibig sabihin na dapat mabait ka lang, maglalagay ka rin ng boundaries, pero dapat may yung kagaya ko nga, sabi ko nga kanina, dapat pag pag sumobra na talaga, 'di ba? Kasi meron kasi mga tao na parang akala nila parang okay lang yung mga ginagawa nila. Learn how to say no. Matuto ka magsabi ng no, my dear. Yan ang isa sa natutunan ko na parang ayoko nga. Dati kasi oo lang ako ng oo eh. Ngayon ayoko nga. Ayoko nga, bakit ko gagawin yan? Bakit gano'n? Natututo na ako magsalita ng no. So, learn how to put some boundaries, my dear, okay? So, yun lang, my dear. Bye-bye. Thank you. I love you. Take care of yourself.